Ito sa naging pahayag po ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz, kayo po ba isang-ayon na it's about time to regulate social media use, yung mga gumagamit po nito, kagaya ng pag-regulate sa TV, sa radyo at sa iba pang platforms? At pwede po bang gawin yun? Yes, DJ, Chacha. Actually, nagkaroon ng TRICOM, sorry, that is the term now being used by Congress. But I think it pertains to 3 committees in Congress. Pinag-uusapan na yan, and they asked me also on the first day of that hearing. I said that I think it's about time that we regulate social media. But we should be careful about the term regulating. Ako sa akin kasi the way you regulate is not, you do not ban or you do not remove certain posts, but rather that you tag them. For example, kung alam mong AI yan o deepfake yan, nalagay mo, this video is deepfake or is AI generated. O kaya sabihin mo lang, this video has been copied and edited and seems to lack context. Mga ganong klase ng regulation. And tinanong nga rin ako sa Congress, what if we regulate? Do you have the technology to block them if there is a law to allow you to block them? Madali na ngayon yon, DJ Chacha. Hindi na tulad dati na napakahirap gawin. So there are various technologies na hindi ganun kamahal which we can use in order to curb misuse and abuse of social media. I think we have an economic power, somewhat of an economic power against the social media as well, because there are various reports saying that if Facebook is a user, if Facebook is a nation, they are the 3rd largest nation. And of that nation, that theoretical 3rd largest nation in the world, tayo ay nasa top 5 sa number of users doon. So I think we can negotiate with Meta regarding a more responsible social media moderation. Paano ba yan, Yusek? Dito po sa inyong konsultasyon mismo sa gobyerno, no, hindi dito sa Kongreso. Meron na ba kayong usapan yan? Ang mga pamamaraan para ho sa pinag-uusapang regulation, specifically po kasi dito ang ating pong gustong sawatain ay yung mga maling impormasyon at mga impormasyon po na nagbabanta sa pambansang seguridad. Paano po itong inyong pinag-uusapan na to? Magandang tanong yan, Manong Ted. The first answer is wala kaming executive version. So wala kaming isang version ng social media regulation na pinag-usapan. Hindi tulad ng cybersecurity bill. Meron kami pinag-usapan ng cybersecurity bill na sinasubmit namin sa Kongreso. So ngayon wala po. Yusek, di ho ba itong Facebook na ito, itong Meta na binabanggit nyo, itong operator po ng YouTube, di ba mga dayuhan ito sila? Tama. Apo, okay. Wala. At dagdagan ko na rin yung line of questioning mo, Kated. At karamihan sa kanila, pag tinanong mo, sasabihin nila, marketing office lang dito. Yung kanilang moderation, yung kanilang algorithm offices, wala rin sa Pilipinas. Yung nga po, so paano yan? Kasi una, alam po naman natin yung freedom ng ating mga kababayan ngayon. Kasi iba ho itong domain na ito, iba itong medium na ito, no? Hindi ito pag-aari nga ng Estado at napakahirap kung sakasakaling paano mo sila ma-regulate, hindi mo naman pag-aari yung domain na yan, no? Yung medium na iyan. So, saang atake kumbaga dito? Anong mga kaisipan nyo dito, Yusek? Paano mo although meron na pong provision sa cyber libel na mga ngayon, mga pinag-igting pa nakaparusahan sa libel pati po sa cyberspace. Yun ang alternatibo sa mga aggrieved parties. Pero yung totally pag alam mong klarong-klaro na panloloko na ito, pagmamanipula na ito, paano mo siya anong klaseng regulasyon kaya 'yon? Manong Ted, yung i-address ko lang yung sinasabi mo about cyber libel. Actually, that's very complicated. So, pwede sa ibang usapan natin yan gawin. Kasi sa US kasi walang libel. So, if you are going to file a MLAT or yung Mutual Legal Assistance Treaty para lang magkaroon ng kaso sa isang tao na gumawa ng bagay na yon na nasa US territory, hindi sa kanila hindi sa kanila criminal offense. So, it doesn't work that easily as if ginawa mo sa Pilipinas yung problema. And therein lies the problem. Kasi nga ito, social media platforms na ito is not in the Philippines. So,
ang pinag-uusapan, nung tinatanong din ako niyan sa Kongreso, sinasabi natin, dapat una magkaroon ng office na isang legal representation dito. Not only for purposes of regulation, but also for purposes of taxation. Kasi may mga kinikita rin naman sila within the Philippine territory. That's the first one. So dapat, and this legal office should be made accountable. The same way that we have foreigners who are operating some of our critical infrastructures like power, water, etc. Ganun din sa social media. Kailangan may opisina ka rito na may legal, yun yung magic word doon. May legal representation at kaya niyang managot. So pwede rin siya makulong kapag may violation siya. That's the first one. Second one also, yun yung sinasabi ko, we should have the power to police. For example, Congress now asks the ICT, if we regulate, malaking if pa ito, Katen, if we regulate, do you have the power to police? Ito madali lang uli ito. Meron tayong mga computer systems that monitor them. And like I said kanina, if they violate, we can block. If ngayon we cannot. There is no law that allows us to block them. But if there is a regulation, masasaktan din ang kanilang Philippine revenues kasi we can impose sanctions like suspension. Like we can block them for a day or 2 days until they correct that particular issue that we were telling them. And then third, yung tungkol dun sa freedom of expression. This is my stand, and sinabi ko rin naman to sa Congress. For example, may tumitira sa gobyerno na ang tawag sa kanya AMP satire. So sorry kung na-ano ko siya, na-plug. No? Pag tinignan mo sa Meta, puro AI yun. Ini-AI generate nila si Presidente, si Speaker, si Senate President, halo-halo na. So, ano ba yun? Is that a deep fake siya, pero is that fake news? Maliwanag naman sa post niya, sinabi niya, satire, this is AI generated. I'm using this as political humor or meme. I think in these particular cases, they can say, oh, okay lang yan. Kasi tinag mo naman eh. Yun yung forma ng regulation na gusto natin. We just want to inform the public na itong information na binigay mo, joke ito. Kasi minsan ang hirap ng alamin ano ba yung joke, ano yung totoo eh. Minsan nga sabihin mo totoo eh, tapos pag kinagat ka ng publiko pabalik, biglang babawiin mo, sabihin mo, hindi, joke lang yan ha. So nagiging irresponsible na rin yung mga tao sa pagbibigay ng komento sa social media. So that's the kind of regulation that we at least in the ICT are pushing. Oo, hanggang dun lang. Pero yung regulation na gagamit ka ng teknolohiya para i-block mo ang specific na account, YouTube man o sa Facebook, yun kinakailangan ng batas? Opo. Unless kaya natin gawin yon, pero alam nyo, Kated, kasi ngayon, pag ginamit mo ang cybercrime law, kailangan mo mag-apply ng warrant to disclose computer data. Para lang malaman mo kung kaninong account ba talaga yon. Kasi karamihan naman sa mga fake news peddler, nagtatago sa isang handle eh. O kaya kung anong pangalan eh. Yung sinasabi ko sa iyo, Kated, na warrant to disclose computer data, sa pinakamabilis niyan, isang buwan. Tapos na yung nag-viral na yung news. Oo, tapos na yung damage, no? Nagawa na yung damage. Kumbaga. Nagawa na kasi isa o 2 araw lang magba-viral ka na. So, sa sitwasyon ngayon, practically, wala talagang magagawa ang Estado, ang gobyerno, at sino man para sawatain itong mga sumusulpot na mga accounts na ito para lamang manira ng specific na tao o manira ng kung sino man gamit po itong mga medium na ito. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Yes. Di naman sa wala, no? There are, si NBI at saka si PNP, may mga nakasuhan sila ng cyber libel. It does take time. No? It takes about 8 months to build the case or 6 months to build the case. So may nagagawa naman tayo. Pero tama, yun yung point lang naman. Yun yung point ko naman. Ano? May nagagawa tayo, pero post facto ito. Ibig sabihin nagawa mo na nga yung damage. Hindi siya preventive, kumbaga. Oo. Yung Meta na ito, tama ba? Ito ang may-ari ng Facebook? Operated Silang ng operator, Facebook, ito. yes. Kasamang Instagram. Pero si Meta, hindi lang Facebook. Pati Si Mark Instagram, Zuckerberg. Thread. Pero may mga reklamo din sa kanila na sila nagkukusa mag-take down ng mga accounts. Pero yung mga accounts na yon mga accounts ng oposisyon ng Na hindi pabor sa kanila. Merong mga ganon. Mga ganon. So, kumbaga, ang pinaka-powerful dito,
kung sino ang Is the platform. nasa web Mm-mm. ay yung mga may platform na ito. Ang may control dito, ganun yun. Alam nyo, Captain, tsaka DJ Chacha, hindi ko na-expound yan. Una, sabihin ko, sumasang-ayon ako sa inyo at tama kayo. Hindi ko na-expound yan kasi isang buong taong hearing yan na ginawa sa European Union at saka sa Estados Unidos. Kahit sa loob ng US, nagiging problema talaga yan. They are a close to $1 trillion company and they are very powerful. Oo. So, you're right. No? We have this problem. And kung meron man silang holy grail, susunod naman sila eh. Alam mo, in the end, they're businessmen, susunod sila. Pero meron silang tinatawag na holy grail. Hindi mo makayang pasunurin. And that is the algorithm that they use. If you will notice, even in the European Union and in the US, they never disclose the code that they use, the algorithm that they use to influence your viewing patterns and your viewing behavior. So yun talaga, hindi natin tama ka eh. Hindi nila ayaw nilang ipagalaw, ayaw nilang ibigay. Mm-mm. Pero susunod naman daw sila. Kung may legal proceeding at gusto mong kasuhan ng isang nag-post, they will provide you information provided a court order was given. So, iyan naman talaga yung ating, paano ko ba sabihin yun? Conflict area. Ito bang nagbabayad ba ito ng tax sa Pilipinas? Itong sila YouTube, sila Facebook na ito? Yes, for their own local influencers. Nakahabol naman yan ng BIR. And then they, withholding tax. Automatic yung withholding tax. Hindi, parang nga doon sa mga lantad na mga influencers o yung mga individual na mga Pilipino na gumagamit ng kanilang medium, pero sila mismo as a commercial entity operating in the Philippines. Let me check that, Kated. Baka mas maganda ang impormasyon ni BIR tungkol dyan. That one, I'm not sure pa. Kung nagbabayad man, I'm not sure if it is appropriate as per the estimate of BIR. Okay, sige. So, sa ngayon, dito nga sa nangyayari, no? Itong mga binabanggit yung algorithms na ito, at bigla-bigla na lang susulpot itong mga patalastas na ito ng mga politiko, mga partido o anuman, ang publiko walang magagawa dito dahil kontrolado ka talaga kapag gumamit ka ng internet, ng web, no? Pumunta ka sa mga medium na ito, definitely you are under their control. I mean you are under their influence, basically ganon. If you use Meta and TikTok and other social media platforms, the answer is yes. Kasi if you will read the very, very long end-user license agreement, sinabi naman nila that you agree with their own terms, community policies, if you use their system. Yeah. Ngayon, pwede naman natin i-educate. Ibang usapan naman sa TED, no? Pwede natin i-educate yung public kung paano sila mag-filter. Kasi for example ako, pag may nakita akong post na hindi ko gusto, actively sinasabi ko, I do not want this post. Therefore, mawawalan sa feed ko. So, pwede in that sense, pwede mong influensyahan yung feed mo na konting personalization para hindi rin lumabas yung feeling mo toxic na sa buhay mo. Ano ba, gusto mo lang ang social media, masaya. Di lahat ng mga political posts, sabi mo, I don't want to see this. Di ba nakikita niya nun? See less of this, see less of this. But you have to actively report that so that the algorithm of social media platform can adjust to you also. Yung binabanggit niyo po kanina, Yusek, na meron kayong kasunduan na dito sa mga tech platforms na ito, pag halimbawa ang ginagaya na is Pangulo, may kinalaman sa national security ng bansa, mas madali mapa-take down sa kanila. Hanggang dun lamang po yung usapan ninyo. When it comes to fake news, hindi nila kayang gawin. If it's obvious na fake news, sila na mismo ang sariling mag-take down yan? We had a very good question, DJ Chacha. About a month ago, we had this discussion with all three of them. And I think Meta was very proud to say that they actually blocked approximately or took down 15 million accounts. Worldwide naman ito. In the Philippines, siguro mga 2. Malaki din. Mga 2 or even less than 2 million yung numbers of fake accounts. These are accounts that looks like bots. Yung mga 1 day old pero kung saan-saan nagpo-post, nagkakalat ng comment.
they said that they removed most of this, but we still call their attention. And now, thank you for giving me the platform again, no? Apart from Congress, I'll still call their attention kasi mukhang kulang pa. But they do report to us. Meron kaming open line sa kanila at sinasabi nila kung ilan yung kanilang nabablock. In fact, ang karamihan din sa kanilang mga nabablock ay yung mga child pornography. May mga na-take down din. Sa tulong na rin ng DICT, may mga na-take down din tayong mga groups that are fake illegal recruiters, fake recruitment of the armed forces. May marami na rin tayong mga nahuling mga posters na ganyan. But fake news, eto na, trolling, I have to admit, medyo nahihirapan kami dun sa trolling kasi nga we have to also respect certain right. Pwede bang Yusek, doon sa mga troll farms na ito, pwedeng mag-regulate ang gobyerno sa usapin ng taxation doon sa mga kumikita bilang bahagi ng troll farm? Magandang question, Kated. Pero I don't think kailangan ng regulation. I mean, I think if you are a business entity engaged in a business, then you're supposed to pay taxes. And then the president decided a digital taxation law about a few months ago. And even if you are a software provider or a service provider in offshore, but you're providing digital services, let's say these troll farms and digital services, then you should pay taxes. So yun, kailangan lang nating hulihin yun in terms of taxation, which BIR naman titingin doon. Kasi hindi ko alam kung paano hindi naman siguro yung troll farm na yan ay isang opisina lang na magkakatabi sila doon, di ba? Na may mga computer, kung hindi maaring working from home na sila, di ba? At meron lamang silang iba-ibang mga gadgets, and then iba-ibang kanilang mga tawag doon, handle, para sa kanilang aktibidad. Actually, yung iba may software na robot. Ang tawag namin. Yun yung tinatawag nating bots, no? Ang gagawin mo lang, mag-create ka ng multiple account kasi po-program mo yun. Tapos, using the API of Meta, which Meta allows, by the way, magpo-post na yan. Ang sarili niya. So, software-based yan. Okay. Yusek, doon sa issue halimbawa, kung matuloy man, hindi pa naman natin sure, itong sinasabi ng ilang mga kongresista, ngayon si PCO Secretary J. Ruiz, sinasabi din niya, it's about time na dapat may regulation na on social media. Kapag nangyari yon, pwede ba na halimbawa kung may regulations na tayo on the use of social media, itong mga platforms na to, pag di sila sumunod, kagaya halimbawa sa China, walang Facebook sila doon for their own reasons din kung bakit di nila inaalaw ang Facebook sa bansa nila. Dito sa atin, pag di sumunod, itong mga platforms na to, may posibilidad na ipasara rin sila, halimbawa, ng Pilipinas. Same with kapag regulated, halimbawa, ang isang stasyon, kung di kayo sumusunod, tanggal prangkisa, halimbawa, wala na kayong franchise. Pwedeng ganun ang mangyari soon? Yes. Kung i-regulate ka kasi, then you have to have some sort of police power over it. Kasi kung wala yung regulation. So the answer, DJ Chacha, is that yes, if the law will allow it, then we block them. So hopefully, staggered basis. Wag naman yung auto-block agad. Pwede namang 1 day, 2 days, 30 days. Pwede namang gano'n. Okay, so again, this is this is open for discussion and debate, itong mga panukalang ito. Pero sabi nga, napaka slippery slope daw po yung issue yan. Anyway,